Romans 13:14. Clothe yourselves with the Lord Jesus Christ. Napakalinaw ng itinuturo, parang ituring na damit na isinusuot ang Panginoong Yesus. At para saan ang pagsusuot sa Kanya bilang damit? Dress code. Mga kailangang isuot sa mga okasyong hinihingi ang tamang kasuotan. Dear Lord, we thank you for this day. We thank you for another day of life. Salamat po sa patuloy niyong pagbibigay sa amin ang pahiram na buhay na ito, maging ang pahiram na lakas at mga pahiram na mga pangangailangan namin. Nawawa kami, Panginoon, ay makapagdulot sa inyo ng kaluwalhatian sa aming pagsunod, pakikinig, at sa aming pamumuhay ayon sa iyong kalooban. Ngayon, Panginoon, kayo po ang siyang mangaral. Turuan niyo po kami, akayin, papagliwanagin ang aming isip, lalo sa mga bagay na may kaugnayan sa buhay na walang hanggan, sa aming relasyon sa iyong anak na si Jesus. Magturo po kayo, Panginoon, at ang aming isip ay inyong hubugin para makapamuhay kami ayon sa iyong kalooban. Dalangin namin ang lahat ng ito, may pasalamat sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Dress code. May mga construction firms nakalagay sa gate, no helmet, no entry. Merong mga no uniform, no entry. Laging merong kailangang tama at bagay na kasuotan sa maraming mga okasyon. At ito ang naging basihan ng pagtuturo ni Jesus ng isang mahalagang aral. Matthew 22:1-2. Once again, Jesus used stories to teach the people. The kingdom of heaven is like what happened when a king gave a wedding banquet for his son. Inihahalin tulad ng Panginoon ang kaharian, ang paghahari ng Diyos sa isang handaan, sa isang malaking piging. The kingdom of heaven is God's eternal kingdom, as many already know it, and also God's kingdom and God's present reign in people's hearts. So whenever kingdom of heaven is being referred to, tinutukoy yung kaharian ng Diyos sa kabilang buhay at ang paghahari ng Diyos sa buhay na ito. So dalawang kahulugan yung kingdom of God. And interchangeably, yan ay itinuturo ni Jesus. So God's kingdom, according to Him, is like a banquet. Parang isang handaan. Matthew 22:3-4. The king sent some servants to tell the invited guests to come to the banquet, but the guests refused. He sent other servants to say to the guests, "The banquet is ready. Come to the banquet." Nagpa-imbita ang hari sa mga piniling imbitahin, pero tumanggi silang pumunta. Kaya nagpadala pa uli ng pangalawang grupo ng sasalubong at iimbita, at ito'y hindi rin pinakinggan. At sa kwento ni Jesus, ang application, the invited guests, meant the Israelites. Sila yung nag-aakalang sila yung imbitado sa handaan ng Diyos, sa kaharian ng Diyos, sa paghahari ng Diyos, pero patuloy naman silang tumatanggi sa imbitasyong ito. Matthew 22:5-6. But the guests did not pay attention.
Some of them left for their farms, and some went to their places of business. Others grabbed the servants, then beat them up and killed them. Hindi sila nakinig. Ang inatupag nila ay ang kanilang mga sakahan, ang kanilang mga halamanan, o ang kanilang mga negosyo. At yung iba, hindi lang sa hindi pa nakinig, binugbog pa nila yung mga mensahero na ipinadala para sila anyayahan. And here, Jesus tells how the Israelites have refused God's invitation to God's kingdom and kingship. Napakalinaw na ipinapakita ni Jesus ang naging pagtanggi at kuminsan ay violente pa nga, marahas na pagtanggi ng Israel sa mga paanyaya ng Diyos at sa pag-aapi nila at pananakit sa mga propeta na ginagamit ng Diyos para sila ay anyayahang magbagong loob, magbalik loob sa Diyos. Romans 10:21, and Isaiah said about the people of Israel, all day long the Lord has reached out to people who are stubborn and refuse to obey. Napakalinaw ng sinabi ng propetang si Isaias na inulit naman ni Pablo sa Romans, na napakatitigas ng ulo ng mga Israelita, ayaw nilang sumunod sa Diyos. And many of them even killed gods, or in the story, the king's prophets, messengers. Yan ang hindi lingid sa kalaman ng marami. Napakaraming propetang pinatay ng mga Israelita kasi ayaw nilang pakinggan. Romans 11:2-3, Elijah appealed to God against Israel. Lord, they have killed your prophets and torn down your altars. So yung mga propeta na mismo ang nagsusumbong sa Diyos, mga propeta na ang nananalangin sa Diyos na parusahan ng Israel, sapagkat hindi sila nakikinig. Pinapatay pa nila mga propeta at winawasak ang mga dambana ng Diyos. At si Jesus mismo sa Matthew 23:37, sabi niya, Jerusalem, Jerusalem, you have killed the prophets and have stoned the messengers who were sent to you. At hindi lang prophets, Israel killed Jesus, the Son of God. Kaya hindi natin maintindihan kung saan kumukuha ng guni-guni ang mga tao na lagi nag-iisip na napaka-espesyal ng mga Israelita, na napaka-espesyal ng mga Hudyo, na dapat silang tularan hanggang ngayon. Ang linaw-linaw sa Old Testament, sa New Testament, sa Jewish scriptures, sa Christian scriptures, na ang mga Israelita mismo ang pagkatitigas ng ulo at ang mga propeta nila ay pinapatay nila at ang mga propeta ito mismo ang nagsusubong sa Diyos, dumadaing sa Diyos. Matthew 22:7, this made the king, meaning God, so furious that he sent an army to kill those murderers and burn down their city. Ito ang patuloy na kwento ni Jesus. Tinanggihan ng mga inimbita ang paanyaya, pinatay pa ang mga nag-aanyaya, kaya nagalit ang hari, nagpadala ng mga hukbo at ipinapatay ang mga yon at pinasunog ang kanilang mga lungsod. An allusion to Israel's history of many defeats under foreign powers. Ang daming panahon, paulit-ulit, na natatalo sa mga giyera ang Israel, binibihag, inaalipin sila, at ito ang inuungkat ni Jesus. Na nagalit ang Diyos at sila ipinapatalo, sila ay hinahayaang magdusa. Matthew 22:8-9, then he said to the servants, it is time for the wedding banquet, and the invited guests don't deserve to come. Go out to the street corners and tell everyone you meet to come to the banquet. So hindi na karapat dapat pang hintayin yung mga iniimbitang ayaw pumunta. Kaya sabi ng hari, lumabas kayo sa mga lansangan, anyayahan nyo ang sino mang naroon. Lahat ang invitation na natin to whom it may concern. It becomes an open invitation. And so Israel's boast of exclusive access to the banquet, to the kingdom of God, is demolished by Jesus. Sa kwentong ito, dinurog, binasag ni Jesus yung ilusyon
na mga Israelita lamang ang imbitado sa handaan sa kaharian ng Diyos, sa paghahari ng Diyos. Kasi sabi niya, ngayon, inilipat ang imbitasyon sa mga taong kahit sinong handang tumanggap ng paanyaya. Matthew 22 verse 10, they went out on the streets and brought in everyone they could find, good and bad alike, and the banquet room was filled with guests. Sa wakas na puno na ang bulwagan na paghahandaan at paggagawa ng pagdiriwang, at sabi, mabutit masama, inimbita at napuno ang bulwagan. Ang mga Israelita kasi, may mga hinati nila ang sangkatauhan sa mabutit masama. Sila yung mabuti at ang hindi sila masama. Sila yung Jew, ang hindi sila Gentile. Ang Gentile masama, ang Jew mabuti. Yun ang kanilang pananaw. At sinabi dito, naku, wala na yung ganong dibisyon. Lahat inanyayahan, Israelita man, Hudyo man, o Hentil, o according to their standards, good man o bad. Everyone, good or bad, clean or unclean, Jew or Gentile, was invited. And remember, ang pinag-uusapan talaga dito hindi naman handaan, kundi kingdom of God. Good and bad are no longer determined by the law of the Jews, but by the gospel of Jesus. Naiba na ang panukatan. Hindi na sinusukat ang tao kung Jewish ka ba, Israelite, or Gentile. Ikaw ba ay sakop ng law ni Moses o hindi? Hindi na yun ang pamantayan. Ang pamantayan ay inimbita ka ba at tinanggap mo ba ang imbitasyon? Yun na ang pinag-uusapan. Hindi na kung Hudyo ka o hindi, Gentile ka o hindi, kundi tinanggap mo ba yung open invitation. At yan ay nilinaw sa Romans 3:21-22 ni Pablo. Now we see how God does make us acceptable to Him. The law and the prophets tell how we become acceptable, and it isn't by the law of Moses. God treats everyone alike. He accepts people only because they have faith in Jesus Christ. So yun na ngayon ang naging bagong kahulugan ng good, ng godly. Hindi na yung kandarapa at nagkakandahirap sumunod sa law of Moses. Ibig sabihin, hindi na yung mga legalistic Jews, hindi na yung mga legalistic religyoso. Ang good na ngayon ay yung may pananalig kay Jesus. Pag nananalig ka kay Jesus, itinuturing ka ng langit na good. No matter what your record is, what your history is, no matter your personal performance, when you believe in Jesus, you are considered good. When you accept the invitation, you come into the banqueting table, you are considered good. Galatians 3:26-28, all of you are God's children, not because you are Jews, not because you obey the law, but because of your faith in Christ Jesus. And when you were baptized, it was as though you had put on Christ in the same way you put on new clothes. So pag kayo mga anak na ng Diyos, hindi dahil kayo'y Hudyo, naging Hudyo, sumunod sa law of Moses. No! Anak kayo ng Diyos dahil nanalig kayo kay Jesus. At kayo binautismohan, ay tulad nyo yung nagsuot ng bagong damit. Ang damit nyo ngayon si Jesus. Hindi na yung dati nyong damit na identity nyo, religious identity, religious label, performance, personal record. No! Ang damit nyo na ngayon so you can enter remember, no uniform, no entry. Ang damit nyo na ngayon, si Jesus. Siya na yung ticket. Verse 28, faith in Christ Jesus is what makes each of you equal with each other. Whether you are a Jew or a Greek, a slave or a free person, a man or a woman.
Sabi, pag may pananalig kayo kay Jesus, pare-pareho kayo anak ng Diyos, so pantay-pantay kayo. Walang lamang yung Hudyo sa hindi Hudyo. Walang lamang yung Israelita sa mga hindi Israelita. Walang lamang yung malaya sa mga alipin. Walang lamang ang lalaki sa babae. Walang lamang ang matanda sa bata. Walang lamang ang matalino sa mangmang. Pag nananalig kayo kay Jesus, kayo'y pantay-pantay. Ubod ng linaw, nakakapagtaka naman, may mga taong kandarapa pa sa pangangayupaya at pumasok sa loob. Bakit ngayon hinahanapan itong hari yung isang bisita ng tamang kasuotan? Sabi, kaibigan, bakit hindi mo suot ang tamang uniform? Ang tamang kasuotan para sa handaang ito? A school of thought offers a very tantalizing possible answer that the proper attire was provided free at the gate. Ito'y wala at hindi mo matatagpuan sa mga matatandang kaugalian ng Israel at maaaring nagmula sa other ancient traditions for inspiration. Na pagpapasok ka sa isang handaan, doon sa pintuan, ay binibigyan ka ng isusuot mo para kayo lahat ay merong motif. Para ba yung mga ikakasal ngayon, kami sasabi, everybody please come in blue. Hindi naman nagbibigay ng budget para pambili mo ng blue, pinagbublue ka, pero anyway, mahal mo sila, so nagbublue ka. Parang, dapat, kung nire-require mo yung wedding entourage ng ganong damit, di pagawan mo ng damit. At ito ay isang possible, tantalizing possibility na sa gate, lahat ng mga pumapasok, binibigyan ng kasuotan. Kasi napaka-unreasonable naman ng king na ito na bigla mo nalang hinila yung mga tao naglalakad sa labas pagkatapos pagkahanapan mo ng tamang kasuotan, liban na lang nagbibigay ng libreng kasuotan sa gate. At hindi malayong isipin ito kasi si Adan at si Eva nung hubad, nagkasala, nung sila ay nire-restore ng Diyos, binigyan sila ng kasuotan. Adam and Eve were provided with clothes of animal skins na nasa Genesis 3:21. So, binigyan sila ng kasuotan. At napapansin nyo, unang kasalanan, si Adan at si Eva, binihisan ng balat ng hayop. At anong kailangan para mabihisan ka ng balat ng hayop? Kailangan may mamatay na hayop. Kailangan dumanak ang dugo ng hayop para matakpan ka ng kanyang balat o ng kanyang dugo, which is really a very, very picturesque depiction na mabibihisan tayo mula sa kasalanan ng dugo ni Jesus. Na hindi tayo haharap sa Diyos na hubad sa kasalanan, kundi susuotan tayo ng damit ng dugo ni Jesus. So those were equal to wedding garments or proper attire, the blood, which is important to salvation. Hebrews 9:22, and no sins can be forgiven unless blood is offered. That's why the blood of Jesus was offered for the sins of all who will believe in Him. Ang mga hindi pa nananalig kay Jesus ay hubad sa kasalanan, pero oras na tinanggap mo ang imbitasyon ng Ama na si Jesus ay iyong paniwalaan at pinaniwalaan mo yun at pinapasok mo sa iyong buhay, sa iyong puso sa Jesus, dinadamitan ka ng dugo ni Jesus. At ang dugo ni Jesus ay biglang nagiging effective para sa iyong kalinisan. Revelation 7:13-14, one of the elders asked me, "Do you know who these people are that are dressed in white robes? Do you know where they come from?" "Sir," I answered, "you must know." "They have washed their robes in the blood of the Lamb and have made them white." Sabi daw ng Diyos dito kay John, alam mo ba kung sino ang mga nakaputi na yan? Kilala mo ba sila? Alam mo ba kung saan sila naggaling? At sabi ni John, Ginoo, kayo po ang nakakalam. At sabi ng Diyos, sila
ang naghugas, naglaba ng kanilang mga kasuotan, nilabhan sa dugo ni Jesus, sa dugo ng kordero ng Diyos, the Lamb of God, kaya naging puti ang suot nila. Dati yan hindi puti. Pero nung nilabhan sa dugo ni Jesus, hindi naman naging pula. Because white symbolized purity, forgiveness. Kaya sabi ni Pablo sa Romans 13:14, ibig sabihin, rather than obeying the law of Moses, which you cannot do anyway, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ. Ang gawin yung proteksyon mula sa kapahamakan ay hindi ang legalistic religion, hindi ang pagiging Hudyo, hindi ang pagpapakandarapa sa pagsunod sa mga batas na hindi nyo naman kayang sundin lahat. Ang isuot nyo na lang ay si Jesus. Manalig kayo at nang maisuot nyo yung tamang attire, makapunta kayo dun sa wedding banquet at hindi kayo mapagalitan. Galatians 3:27, for all of you who were baptized into Christ have clothed yourself with Christ. Kaya mga tunay na mananampalataya, bagamat hindi natin nakikita physically, pero nakikita ng langit at nakikita ng evil spirits, ang damit ng mga anak ng Diyos, si Jesus. Kaya hindi ka tatabla ng mga ulam, ng mga kung anong gaway, mga kung anong sumpa, kasi hindi tinatabla nun si Jesus. At si Jesus ang ating damit, ang ating kasuotan. Meanwhile, no blood, no entrance. No proper garment, no entrance. Dapat suot mo yung tama. May tanong. And the question is, who would reject the provided dress and insist on wearing his own outfit? Ipagpalagay na. At ito'y haka-haka lang natin kasi hinahanapan natin ang sagot yung tanong na, bakit naman pinaghahanapan ng damit? Bigla-bigla lang inimbita. At ang ating pinagbabasihan ay mga ibang mga references, lalo sa pagbibihis kay Adan at kay Eva, ipinrovide yung damit. Kung papasok ka dito sa handang ito at ibinibigay yung libreng damit sa gate, sino kaya ang tatanggi sa damit na yon? Anong uri ng tao ang tatanggi sa, ayokong isuot yung binibigay nyo sa gate? Of course, someone who considers the provided and required attire, and in this case, meaning the blood of Jesus, as inferior. Pag nagagandahan ako sa sarili kong damit, binibigyan mo ko ng isang damit dyan sa gate para isuot, tatanggi ako. Ibig sabihin, mas maganda ang damit ko kaysa dyan. Mas bagay ako umaten sa wedding na ito, sa banquet na ito. So, huwag ko nang isuot yung binibigay mo kasi mas maganda naman tong akin. Who would refuse such an attire? Someone who considers his own clothes, and the spiritual meaning is his own righteousness, as superior to the provided attire. Kung physical na damit ang pinag-uusapan, ang tatanggi doon sa ibinibigay ay yung ang tingin niya, yung sarili niyang damit, mas maganda. And in a spiritual application, sino ang tatanggi kay Jesus bilang tagapagligtas? Sino ang tatanggi sa libreng kaligtasan dahil sa sakripisyo at dugo ni Jesus? Edi yung mga taong ang tingin nila sa sarili banal na, okay na, hindi nila kailangan ng forgiveness, hindi nila kailangan ng grace, kasi they obeyed the law. Yun ang equivalent ng taong hindi isinuot yung proper wedding attire. Which really means insisting on one's own merits. At ano yung mga merits na yon? Tulad ng ethnicity. Hoy, Israelite ako, hindi ko kailangan si Jesus. Those who insist on their nationality as a privilege in heaven. Those that consider legality. I obey the law. I tithe. I do not eat blood. I do not work on the Sabbath. Yung mga ganon, mga legalidad. Those that insist on their own merits as ticket to the banquet. Sino ang tatanggi sa damit ni Jesus? Yung ang tingin, yung damit niya, tama na o maganda na. But the arrogant guest had no excuse. Wala naman siyang dahilan para magyabang kasi hindi naman sapat yung damit niya. Hindi sapat ang pagiging Israelite. Hindi sapat ang pagsunod sa mga law of Moses. Hindi sapat ang membership sa anumang relihiyon. Walang ganon.
Hindi sapat ang religious service. Hindi sapat yung naglilingkod ka, meron ka ministry. Sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 3:9, o sabi ni John pala, sa mga Israelite na ipinagyayabang, aba, apo kami ni Abraham, hindi namin kailangan yung bautismo mo, hindi namin kailangan yung Jesus na yan. Sabi ni John, don't for libre, walang bayad. Ang tatanggi lang doon, yung naniniwala ng sarili niyang performance and record is better than the forgiveness of God through Jesus. So, wearing your own clothing, your own merits, your own goodness will get you kicked out of the banquet. Those who do not wear the proper attire, meaning the blood of Jesus, will not be in the kingdom of God. Kaya mahalaga, dali ng mga tao kay Jesus, ipakilala si Jesus, tanggapin si Jesus. Kasi if you do not wear the proper garment, you will not be in the banquet. Lahat ng mga mahal natin sa buhay, dapat sabihan natin. Because we want them to be with us in the banquet. Libre naman, walang bayad. Bakit hindi natin sabihin? Kailangan lang tayo mag-imbita. Dapat hindi tayo tumitigil ng kaya imbita para sila man makasama sa banquet. In eternity and here. Kasi hindi mo naman kailangan hintayin ng kamatayan para mo maramdaman ang paghahari ng Diyos. Pag lumalapit ka kay Jesus, nakikinig ka sa kanyang mga kautusan, turo, nagkakaroon ka ng kalayaan, nagkakaroon ka ng kapahingahan, heaven din yun, on earth. Kailangan maramdaman na agad ng mga mahal natin sa buhay. So, kailangan natin silang dinadala sa Panginoon. At ang pagwawakas, sabi sa Matthew 22:14, sabi ni Jesus, many are invited, but only a few are chosen. Another pagtataka. Ang daming inibita, pero kukunti lang pinipili. The chosen here refers to those who choose to wear the proper attire. So lahat iniimbita, pero kailangan tanggapin mo yung imbitasyon at kailangan isuot mo ang kabutihan, kabaitan, pagpapatawad ni Jesus. John 3:16, for God so loved the world, a big invitation to everybody, that He gave His only one and only Son, that whoever believes in Him, meaning whoever wears the proper wedding attire, shall not perish, but have eternal life. We have said again and again that God's kingdom is heaven or life in eternity, and God's kingdom can also be God's personal reign or rule in people's hearts today. Sa future at sa present, God's kingdom. And in both cases, the ticket to enter is the faith in Jesus that empowers the believer to become a child of God and to sit at the Lord's table. The ticket to enter is the proper attire, the blood, the garment, the banner of Jesus. Kaya tayong nandun na at nakikisalo sa banquet na ito, sa handaan, bring people to the saving knowledge of Jesus, to God's banqueting table, win souls, evangelize. Good old-fashioned evangelism and soul winning, kailangan patuloy. Kasi baka merong nandun na sa handaan, papalabas pa because they are not wearing the proper attire. At marami nag-church talaga, pero yung pala papalabasin din in the end kasi naniniwala lang sila sa kanilang merit. Nakatali sila sa law. Sobra silang kandarapa sa ethnicity, sa nationality, as ticket to the kingdom of God. Mapapalabas yun. Give people the proper attire, which is Jesus, or Jesusness. Anong ibig sabihin natin na Jesus? Yung branded Jesus, si Jesus na nasa Gospels, si Jesus na may pangalan, si Jesus na ituturo natin. It is so very, very commendable to give people Jesus or Jesusness. And what is Jesusness? It is not always limited to knowing and accepting Jesus formally. Jesusness goes beyond religious identity. In other words, merong talagang Jesus na Jesus ang linaw, yung Jesus sa gospel, tinanggap si Jesus, at meron naman, kahit wala yung formality na yon, sa buhay, sa puso,
sa pananalig, sa asal, Jesus na Jesus, yun ang Jesusness. So, yung pagiging maka-Jesus, ang pagsusuot ng garment, hindi lang limited sa mga formal Christians who are identified formally and legally with a Christian congregation or sect. Yun yung Jesus. But Jesusness is generic, not branded. So, in this case, righteousness or ticket to the kingdom is not always about formal religion or formal religious identity. It is not about religious label or membership or formal doctrinal declarations. Marami kasi, gusto nila, sila lang ang may hawak ng kaligtasan, sila lang may hawak ng susi, at sila lang ang pwede magbukas ng langit para sa iyo. So, kailangan, para ka magpunta sa langit, maging member ka ng church nila. Kailangan para magpunta ka sa kaharian ng Diyos, sundin mo itong mga inuutos nila, ipinasusuot nila, yung mga ipinagagawa nila, nilagyan nila ng lisensya ang pagpunta sa kalangitan at sila ang may hawak ng lisensya na yon. Ganyan ang itinuturo ng marami. And that is formal religiosity. But what are we saying about Jesusness? The informal spirituality? Yung kahit hindi ka sumali sa ganung grupo, kahit hindi ka sumali sa ganung sekta, hindi ka nagkaroon ng ganitong label, pero ang puso mo, Jesus na Jesus, ang ginagawa mo, Jesus na Jesus, nasa iyo ang Jesusness. At kung minsan, may mga tao na hindi nila alam, naghahabi pala sa puso nila si Jesus, dahil hindi lang nila alam yung label. So, yung pagpunta sa kaharian ng Diyos, hindi limitado sa formal membership in any organization. Yan ay nakasalalay sa personal mong relasyon sa Diyos, sa personal mong pagiging tulad ni Jesus, kahit hindi ka laging aware na katulad ka pala ni Jesus, pero ang mahalaga, tulad ka ni Jesus, sa isip, sa salita, sa gawa. Kasi marami mga tao religyoso, may formula ang religion nila, may mga pangalan, may mga label, pero sabi ni Jesus, I don't know you. Matthew 7:22-24. Many will say to me on that day, the day of judgment, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Parang yung tao doon sa wedding na pinalabas, itinali, iginapos, sinagi sa labas. Sabi ni Jesus, oo, religyoso ka. Oo, nagpo-prophesy kayo in my name, nagpipreach. Puro kayo religious formula. Puro lang kayo dasal. Puro kayo, this is that. Legal. Pag may nagkakasala, binabaton nyo. Pag may nagkakasala, gusto nyo patayin. Pag may nagkakasala, hindi nyo pinapatawad. Ang sihigpit ninyo, wala kayong ginawa kundi mamintas ng mga ibang pananampalataya, manira sa mga ibang mga religious leaders. Hindi ko kayo kilala kahit punong-puno ng relihiyon ang naging buhay nyo. Ano sinabi ni Jesus? So these people are legally what you might call in Jesus, but spiritually wala silang Jesusness. So ang mahalaga yung flavor, yung essence, yung espiritu ni Jesus na umiiral, nag-aahari, nakikita sa ating buhay kahit wala kang religious label or membership. Siyempre, ang itinuturo ng mga relihiyon, membership, para maging member ka nila kasi silang may hawak ng pinto sa langit. Bakit naman ipagkakatiwala ng Diyos ang pinto sa langit sa isang tao, sa isang grupo, at pag hindi ka nakasali sa kanila, pupunta ka sa impyerno? Ano yun? Pang-uto lang nila yun para sa kanila kasumali. Walang ganon. Dapat may personal relationship ka sa Diyos. Kaya nga itong tinukoy ni Jesus, masyadong religyoso na, naglilingkod, marami yung ginagawa. Sabi ni Jesus, di title, hindi ministry. Kumusta naman ang puso? At ito ang ating tinatawag na generic spirituality. Walang brand, pero effective din, mabisa. Hindi lang kailangan na meron kang religious brand or membership. Ang mahalaga, personally, privately, between you and God, ano ka ba talaga? Sino ka? Matthew 25:31-46. Sabi ni Jesus, when the Son of Man comes in His glory,
and all the angels with him. He will sit on his glorious throne. All the nations will be gathered before him, and he will separate the people from one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on his right and the goats on his left. Pagdating daw ng paghuhukom, uupo sa kanyang luklukan ng Panginoon at hahatiin niya ang mga tao tulad ng paghahati ng isang pastol sa kambing at sa mga tupa. Ilalagay sa kanan ng mga tupa, ilalagay sa kaliwa ang mga kambing. So meron palang ganon, may tupa, may kambing. Then the king will say to those on his right, "Come, you who are blessed by my Father, take your inheritance. The kingdom prepared for you since the creation of the world." So kingdom na naman ang pinag-uusapan. Yung banquet na naman. "For I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me." Then the righteous will answer him, "Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invited you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you? We don't remember having done that." The king will reply, "Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me." So sa paghati ng Panginoon sa mga tao, sasabihin niya doon sa isang grupo, "Tanggapin ninyo ang kaharian ng Diyos na itinghanda sa inyo mula pa noong simula. Dahil gutom ako, pinakain niyo ako, uhaw ako, pinainom, giniginaw, dinamitan, may sakit, nakakulong, dinalaw. Hindi dahil member ka ng ganitong relihiyon, hindi dahil member ka ng ganitong sekta, hindi dahil sumunod ka sa mga kautusan ni Moses, hindi dahil ganito ang iyong haircut, ganito ang iyong damit, hindi dahil ganito ang forma ng iyong bautismo, hindi dahil ito ang kinakain mo sa Lord's Supper." Wala yun sa usapan. Hindi yun ang nagpapapasok sa kaharian ng Diyos. At sabi ni Jesus kasi, "Gutom ako, pinakain niyo ako, uhaw ako, pinainom, nangangailangan, binigyan." Kaya na naman po nangyari yun. Wala naman kaming ganong naalala. Hari kayo, Diyos kayo, bakit naman kayo namin tutulungan o papakainin o papainumin? At sabi ng Panginoon, pag ginawa nyo yan sa mga kawawa, sa mga kapuspalad, sa mga nangangailangan, itinuturing ko yan sa akin ginawa. Kaya hali kayo, tanggapin nyo ang kaharian ng Diyos. Walang pinag-usapang religious identity doon. Walang pinag-usapang religious membership or legal religion. Ang sinukat, puso, kabutihan, Jesusness. Kasi ganun si Jesus. Ang gutom pinapakain, ang uhaw pinapainom, ang may sakit pinapagaling, ang mga may sakit dinadalaw, yung mga kakadiri, hinihipo, niyayakap, yun si Jesus. At kung yun ka, you inherit the kingdom of God. Not based on your religion or religious membership. Ang suot mo para manatili ka nandun sa banqueting hall ay si Jesus, Jesusness. Puso ni Jesus, kabutihan ni Jesus na nagpatawad sa iyo, at ngayon ay kabutihan ni Jesus na nag-ahari sa iyong buhay. Kaya ikaw, para ka rin si Jesus, mapagpatawad, mapagbigay, maibigin, yun ang hinahanap na wedding garment, na dress code. Verse 41, "Then he will say to those on his left, 'Depart from me, you who are cursed, stranger, and you did not invite me in. I needed clothes, and you did not clothe me. I was sick and in prison, and you did not look after me.' Then they will say, 'Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or needing clothes or sick or in prison and did not help you?' Of course, we will not do that to you.
He will reply, truly I tell you, whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for me. Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. At ano yung righteous dito? Yung Jesusness, yung Jesus ang ugali, Jesus ang puso, at suot ang dugo ni Jesus dahil sa pananalig kay Jesus. Sabi niya, hindi niyo ginawa sa akin. Yun ang problema. Hindi nyo isinuot ang wedding garment ng kabaitan, ng kabutihan. Ang isinuot nyo lang yung relihiyon ninyo. Ang isinuot nyo lang yung legalismo ninyo, yung self-righteousness ninyo, yung mga acts ninyo na sa labas mukhang mabuti, pero ang dudumi ng mga puso nyo, hindi nyo ako mauto, hindi nyo ako malaloko, out. Kaya mahalaga, Jesusness, the wedding garment. Not just to be a legal Christian. Kasi maraming legal Christian, hindi maka-Jesus ang ugali. Dapat maka-Jesus. The ticket to the banquet kingdom is not branded ethnicity or nationality, not religious identity or affiliation or membership, but deeds, essential spiritual goodness based on faith in Jesus Christ. Actual, personal goodness. Hindi outward, ceremonial looks. Goodness in and through Jesus and through the blood of Jesus. That is the correct wedding attire. Romans 2:13-14. God accepts those who obey the law, but not those who simply hear it. Some people naturally obey the law, commands, and even though they don't have the law. Ang linaw ng sinabi dito, maraming tao kahit hindi nila hawak yung Biblia, sumusunod sila sa diwa nun. Maraming tao kahit hindi sila legally Jewish or Christian or any branded religion, sa puso nila, sa action nila, sa salita nila, maka-Jesus sila, Jesus na Jesus sila. Ito ang itinuturing ng Diyos na kanyang mga anak. So may mga tao, hindi naman nila alam yung law. Hindi naman sila Israelite. Hindi naman sila nagkaroon ng contact with Israel. At sa lagay, kung hindi sila nagkaroon ng contact with Israel,
Israel, pupunta na sila sa impyerno. Sabi sa Romans, maraming Israelita alam yung law, pero hindi nila sinusunod. May mga tao, hindi Israelita, pero sinusunod nila yung law, likas, kusa, sa puso nila, without any conscious knowledge of the law. But in life, they obey it. Sabi niya, ito ang mga anak ng Diyos. So, hindi mo pwedeng ilimit ang anak ng Diyos to a certain ethnicity or nationality or religious group. The Jews have the law, but they don't obey. Meanwhile, many Gentiles do not have the law, but in their life, they obey. These are the people that Jesus calls the children of God, the children of Abraham. Ang linaw-linaw na sinasabi ni Paul, it is faith in Christ that makes